Hello, Hungry Minds. Alam niyo, ako yung nagtataka, ang haba na ng ceasefire sa Iran, tapos walang nangyayari, at puro pasiklam si Trump, puro threat. Yun pala, may nangyayari, maliban sa recent attacks, ano? Um, Binunyag ni Major Scott Ritter, isang dating US Marine Intelligence Officer at UN Weapons Inspector, na hindi pa rin pala tumitigil yung CIA tsaka Mossad sa plano nilang regime change, no? Kasi ganyan yung modus nila eh. Papasok sila sa isang lugar, identify the leaders, and identify their weaknesses. Yun palagi, no? Weakness ng taong to. Pera ba? Ideolohiya ba? Babae ba? Sugal? Alcohol? Ano? Weaknesses. Bakla ba to? O ano? No? Sinusubukan pa rin nila. So, kaya lang, ang pagkakamali kasi nila ay pinatay si Khamenei, yung religious leader nila, and it solidified support to the regime na hindi nila mabibili yung mga Iranian leaders or generals, no? Yeah. Ngayon, I think kasi alam nila namang na military option is not an option kasi ginawa na nila yan. Wala rin nangyari. No? 90% pa rin daw ang missile capability ng Iran. Hanggang siguro nang na-realize nila wala silang mabibili o mapapabaligtad, yun, gera na naman. No? Noong 2018, may lumabas na libro. Ang pangalan ay Covert Regime Change by Lindsay O'Rourke, isang professor sa Boston University. Itong Covert Regime Change, ito ata yung dissertation niya sa Harvard, no? And she documented uh, during the Cold War alone, no, regime change committed by the CIA since I think the 70s up to 1989, no? She documented 64 regime change all over the world, and they always end up in disaster. Kung successful man, pagkatapos niyan, either may insurgency or naging diktador or lalong ang puppet ng Amerika tulad ni Somoza ng Nicaragua, ni Romero ng El Salvador o yung Shah of Iran hanggang sa napatalsik din yung Saudi Arabia, napatalsik din sila, no? Mga tuta ng kano. At napakalupit ng mga regime ito, no? Torture, kidnapping, lahat, no? Parang yung nung panahon din ni Marcos, kasi tuta rin ng kano si Marcos, napakalupit ng regime niya. Maliban sa kalupitan, malupit din yung nakawan. No? Panahon ni Marcos Sr. sa Guinness Book of World Record na ngayon. Hanggang sa alagaan nila yung diktador nila, hanggang sa hindi nasusunod sa kanila tulad ni Marcos nung mga last year niya in office, he went towards the right direction, inaway niya na ang kano, tapos he began to adopt alternative energy resources like geothermal, wind, no? Ano pa, yung hydroelectric. Hindi ayaw ng kano noon kasi gusto ng kano, lalo na yung mga big businesses. Kasi gano'n, ng mga Amerika, it is run by big businesses, mga oligarch. Lalo na ngayon, it's getting worse. No? Sa panahon ni Trump, kaibigan yung mga bilyonaryo. Gusto kasi ng kanon noon, maging dependent pa rin tayo sa crude import na binabayaran natin ng dolyar, binibili sa labas. Whereas, ngunit, dami namang geothermal, uh, ano dito, geysers, no? Sources. Ngayon, solar na naman. No? Tingnan mo ngayon, ang mahal ng gasolina. Kaya yung mga ininvest ng China sa alternative energy resources, solar, electric car, thorium, nuclear reactor, wind. Nakita ko sa China doon, mga higanting, hindi lang maliit, hindi lang ordinaryo mga wind turbine, malalaki. No? Para mga higanting, kahit sa aeroplano, makita mo, ang lawak. No? So, sulit na sulit. No? Yan.
Gano'n naman ang modus talaga ng mga intelligence agencies, no? At na-perfect ata ng CIA yan, yung regime change. Dito sa Pilipinas, dalawang beses siya nakatikim eh. Una kay Marcos, nung tinanggal na siya ng CIA kasi hindi na kasi sumusunod sa amo niya sa Amerika. Then of course kay Erap kasi sinabihan na siya. Kahit si Clinton nagsabi na sa kanya, huwag atakihin yung mga MILF, binumba niya pa rin. Kaya tanggal si Erap, no? Ngayon, mukhang matagal ko na sinasabi, walang mangyayari dyan, walang mangyayari kudita dyan sa panahon ni Marcos kasi ang military natin, kontrolado ng kano. No, tapos tuta nila si Marcos eh. Gusto nila si Marcos kasi nagpapakatuta sa kanila kung no, kailangan nila si Marcos para sa plano nilang giyera sa China. Gago talaga ng Amerikano, talo sa Iran. Yun, Cuba na naman. Baka mabigla sila sa Cuba. Yun ang sinasabi ko. Pag natalo dito, next. So, yun, dito na naman sa China. Ang timeline nila noon, 2025, hindi tuloy. So, 2027 na naman daw. Kasi hindi pa tapos mga runway, mga ports na kinoconstruct nila doon sa Northern Luzon, sa Batanes. No? Kaya, yun. Kailangan nila siya, kaya hindi mo matatanggal. Ang gusto nilang tanggalin, si Sara. Kasi pag nakaupo si Sara, at alam nilang very frail ang health ni BBM, no? Nako, tiyak na ibalik ni Sara yung independent foreign policy at mahirapan yung kano sa timeline nila o sa mission nila sa Taiwan in 2 years time magkakaroon na ng change of leadership diyan eh, no? Yung Kuomintang eh ano na, anti-separatist saka pro-mainland, no? Baka not by naturally reunite yung mainland at saka yung Taiwan mawawala na ng base diyan, no? Kaya magmamadali sila eh. Ah, Kung di makuha sa regime change yun, assassination ng leader, ilang leader sa Latin America ang inassassinate ng CIA kasi ayaw sumunod sa kanila. Si JFK, ayun, may mga lumalabas na. Involved pala ang Israeli sa murder ni JFK kasi pinutulan ni JFK ang pag-develop ng nuclear weapons ng CIA. So, ganito yung pangyayari niyan. Kailangan ano hindi ako nawawala ng pag-asa kasi grabe yun talaga yung paghihirap ng Pilipinas, yung kahirapan, tapos nakaw pa sila ng nakaw, bastusan pa, ginagamit yung instrumentalities of the state para isuppress yung posisyon, no? Yung Kongreso natin nabibili, yung Senate natin nabibili, buti na lang may mga tumayo doon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kasi once in a while may mga sorpresa eh. Sino bang mag-akalang babaliktad si Saldico at kumanta? Sino bang mag-akalang yung 18 Marines na to ay lalabas noon? Si Gutesa lang, no? Ngayon, ang 18 Marines. Sino bang mag-akala na mangyayari yung coup sa Senate na mapalitan yung liderato? Kaya the universe has a lot in store for the Philippines. May mga sorpresa ang universe sa Pilipinas. So tingnan natin kasi may nararamdaman ako eh, in a few days siguro or a week or two, may mangyayari na namang sorpresa ang universe sa Pilipinas. So inaabangan ko yun. Kasi under the normal course ay hindi mo natin matatanggal si BBM, walang kudita na mangyayari. Ang tao pagod na rin lumabas ng kalye, no? May people power fatigue lang. Pero ewan ko kung ano mangyari sa sorpresa, pero may nararamdaman ako. Abangan na lang natin, no? Baka next Friday sa pagkikita natin uli, baka may mangyari na. Tingnan natin.